Mga kababayan, palapit na po at mainit na po ang issue tungkol sa namumuong digmaan nating mga Pilipino laban sa mga inchik. Tandaan po natin mga kababayan, panahon na lamang po ang magsasabi kung kailan mag-uumpisa ang namumuong digmaan sa Pilipinas. Talagang darating po yan mga kababayan dahil yan po ay nasa hula ng Biblia. Ika nga'y magkakaroon ng digmaan sa bawat panig ng mundo. Hari is hari at magkakaroon ho ng tagutom. Kaya pag nangyari yung mga bayan, wala po tayong magagawa. Wala pong pinipili ang bala ng digma. Tulad na naman po mga babayan na nangyayari dyan sa pamagitan ng Israel laban sa mga Houthis, hindi kasamang Houthis, Hamas, yung matinding digmaan. Lalo ngayon may palapit na pong digmaan dyan sa Iran. Talagang lalala po mga babayan ang digmaan sa buong mundo. Ika nga yun ang tinatawag na World War III. At yan po tinatawag mga bayan na palapit na po ang pagparito ng ating Panginoon. Dahil yan po ay nasa Biblia na ang pagdating at pagparito ng Panginoon ay makakarinig po tayo ng mga dagundong at alingaw-ngaw ng mga putukan kung ano pa man. Yan po ay nasa hula ng Biblia. Kaya tandaan po natin mga kababayan, maniwala po tayo sa sinasabi ng Biblia. Yan po ay mangyayari at magkatotoo. Bagamat mga kababayan, hindi po yan ang ating issue. Di ba mga kasama? Ang issue pag-uusapan natin mga kababayan ay mabuti pa tumagay muna tayo. Tagay ko kanya-kanya tayong tagay at tagay para tayo may bayad, para tayo may korpo magbabayan, tatagay mo lang inyong lingkod. At ang bahagi nito ay hinatid sa inyo ng Ginebra, San Miguel, Bilog ang Mundo. Ginebra, baka naman 2 years na, wala pa rin nangyari. Pero never mind, baka natin dumating ang araw. Ang sarap ng buhay mga kababayan, parang gatas ng dragon. Well, okay, standby lang muna kayo wala muna magsasalita sa inyo kahit ano tungkol sa issue. Permit lang muna kayo, tagay kayo dyan o pulutan Skyflex o bahala na kayo dyan Ang gagawin na ninyo ay makinig lang kayo sa aking komentaryo sapagkat kayo naman ay mga walang aral. At mababayan, hindi ko po sinesira ng aking mga kasama sa Team Boy Acting. Ito po at mga ito ay mga high school graduate lamang po. Sapagkat ang inyong lingkod mga kababayan, ako po ay nagtapos ng abogado at international law. Doon po ako nagtapos sa Harvard University. Kaya ang tawag po sa akin mga kababayan ngayon ay loko-loko. At may background din po ang inyong lingkod mga kababayan na bilang isang media. Walang nagsasalita, mga tahimik. Ganun sila kababayan, tahimik. Pag sinabi kong tahimik, tahimik. Wala po kasi siyang piling i-voice out kasi hindi po sila mga aral na tao. Hindi ko man po sila sinisiraan dahil yun naman po ang katotohanan. Mahirap po magmira sa isang taong totoo naman. Pagamat ako yung lingkod mga bayan, ako po ay may karanasan sa pagiging media. Kaya ako po ay media betes. Well, sa pambagsak ng bayan, parang ang sarap ng buhay. Perfect mga babayan. Well, isang tabi mo natin ito mga babayan. Habang patuloy mayroon na namumuong digmaan sa Pilipinas at China at talagang mangyayari po yan mga babayan. Pero ang isyong pag-uusapan natin mga babayan ay ang tungkol sa namumuong hidwaan sa pamagitan ng Duterte at BBM administration. Nagkakaroon na po ng matinding iringan. Lumalabas na po ngayon mga babayan sa social media na palakas na po ang suporta na nakukuha ng ating Pangulo na walang iba kundi si Bongbong Marcos Jr. Ika nga mga kababayan, nakalagay po siya sa The Time of Magazine na pasok sa top popular president of the world. So ibig sabihin mga kababayan, malakas ang suporta na natatamo ni BBM. Kaya ika nga, habang malakas ang suporta ng ating Pangulong Bongbong Marcos, lumalakas ang kanyang galaw. Ika nga nakakapag-isip, nakapag-concentrate siya mga bayan ng mga bagay na dapat gawin para ano ang maitutulong niya sa Pilipinas. Kaya mga kababayan, all you need to do, ang taas po ng popular rating ngayon ni BBM. At speaking of BBM, Bongbong Marcos, habang patuloy na nagkakaroon sila ng manghang na salita sa pamagitan ng Duterte, former administration Duterte, lalo pong lumalakas ang suporta na natatamo ni BBM. Kasi sapagkat mababayan, si BBM po ay tahimik lamang at ang kabila ay bumanat ang bumanat. At ang nakakapagtataka dito mababayan, ang taong bayan po ay
lalong sumusuporta sa ating Pangulo. How can you imagine mga kababayan? May nakalap po ako na chismis sa aming mga kapitbahay na ang mga dating sumusuporta sa Duterte, ika nga DDS, halos lumilipat na po sila sa administrasyon Bongbong Marcos. Ika nga gusto na nila ng katahimikan at tama na po ang nakaraan. Ika nga dito na tayo mag-focus sa bagong administration. All you need to do mga kababayan, kaya ang kalahating porsyento, I will not correct if I'm, excuse me Derek, please correct me if I'm wrong. Marami na pong lumalabas ngayon sa pahayagan, sa mga vloggers, sa social media na ika nga'y kalahati na po ng suporta ng Duterte ay lumipat na po sa BBM administration. Gusto na po nila ng katahimika at kapayapaan. So, bumababa na po ang ratings ngayon ng Duterte. Yan po mabayan, hayagan lumalabas po sa pahayagan. So, ano ang dapat gawin ng Duterte? Kasi how can you imagine mabayan? After 2024, malapit na po ang senador election. Tapos, pagdating po na 2028 election, presidential election, alalahanin po ng mga Duterte na ang anak nilang si Sara ay candidate for president. So, habang patuloy na bumababa ang ratings, sapagkat kayo mababayan, bumababa na po ang ratings ng mga Duterte ayon sa mga nakakalap namin information sa media, sa mga vloggers, sa mga kapitbahay. Hindi na po nakukuha niya ang solid. Ika parang nagsawa na mga babayan. Para bang hong pelikula. Kahit gaano kagaling at kaganda ng isang pelikula, box office man sa ngayon siya, pero pagdating ng ilang araw, ilang buwan, at sa ilang nagdaang mga araw ay naglalaw, hindi na po siya nagiging box office. Ika ngay didma na lang. Parang musika din yung mga babayan yan. Kung ano, how can you imagine mga panahon ng kasikatan ng Pusong Bato? Ako mga kababayan, saksi ako dyan. Halos nag-aaway-away ang mga bata. Kasi kung titingnan mo sa video, okay, I will invite sometime way back, and I will invite po ako mabayan ng birthdayhan, may karaoke. Nakita ko mabayan, may 30 nakasalpak na kanta. Walang nakalagay doon, puro na lang Pusong Bato, puro mga bata. Nag-aaway-away pa mga bata, kasi sabi ng bata, 5 aking kanta dyan, puro Pusong Bato, tulad mo na may Pusong Bato. Nag-aaway-away mga bata hanggang sa narindi ang tatay. Ibinad na lang po ang Pusong Bato dahil naririndi na po ang mga bisita tuwing tatapos ang kanta, Pusong Bato. Ganun po mga kabayan, kasikat ang Pusong Bato. Ganun din po mga kabayan, kung gaano kasikat ka ngayon sa pagiging politika mo, pero habang tumatagal ang panahon, paninira at paninirang ginagawa mo sa kablaban mo, malalaos at malalaos ka ho mga kababayan. Wala po sa kagalingan ho dito mabayan ang pagiging advisor ng sino man. Ang pinag-uusapan ho dito mga kababayan, kung nais mong magtagal sa karera sa politika, pasdan mo ang galawan ng mga mamamayan. Doon ka madidiyado. Sapagkat ngayon mababayan, malakas ang suporta ng natatamo ng taong bayan. Lalong dumubli ho mga kababayan, kasi how can you imagine mga kasama ang Team Dilawan at Pink na team ni Leni Robredo at mga million supporters ng Didilema ni Trillanes sumuporta po kay BBM. Kaya lalo lumubo ang lakas at suporta ni BBM. Baka mamabayan, kung tumakbo ang asawa ni Bongbong Marcos pagdating ng 2028 laban dito kay Sara, malamang sa malamang mga kababayan, baka talo din ang babayan, kasi ang lakas ng suporta na natatamo po ni BBM. Kapag nag-endorso si BBM sa 2028 presidential election, pasok sa bangayong mga babayan. Tandaan ho ninyo babayan, ganun po ang galawan. So, tagay muna ako. Mukhang mababayan na speaking, wala po akong inaatake dito na politiko o ano pa man. Kundi, binabalansi ko lang mababayan ang nangyayari ngayon sa pamagitan ng Hidwaan, sa pamagitan ng mga Marcos at Duterte. So, alam naman ho ninyo babayan, nanonood po kayo sa mga balita, di ba mga kasama? Yes, tatagay muna ako. Sarap. Pero ayaw ko mamulutan mga babayan sapagkat baka yung sabog-sabog-sabugan. Kaya ko lang sila ko mababayan. So,
Tandaan ho natin mga kababayan, talakas at suporta na po natatatamo ng ating Pangulong Bongbong Marcos. At natural ho mga kababayan, tayo mga Pilipino ay may nakaupo na ho presidente. Doon po tayo sumuporta. Sino man ang binoto mo, Lini man o sino pa man o ano pa man, nanalo, natalo, manok mo, dito tayo sa totoo. May nakaupo na. So, give and take. 6 years lamang po mga kababayan ng election. So, pag may nanalo na, doon na tayo. Like for me mga kababayan, sumuporta po ako sa Pangulong Digong, siya pong binoto ko doon. So, sumuporta ako, then tapos ng eleksyon, dito na ako sa BBM. Kaya hinikayat ko ang taong bayan na suportahan po natin ang ating Pangulo para makakilos at makagalaw kung ano ang pwedeng gawin na makakatulong sa ating bayan sapagkat ang eleksyon at ang term ng presidente ay 6 years lamang po mabay at napakaiksi. Kailangan pa po ng isang Pangulo na malapit sa kanya na magpatuloy sa kanyang adhikain para masolusyonan at matulungan ang ating inang bayan. Perting buwang may helicopter pa mga kababayan. Wala nang helicopter mga kababayan. Nasa open field kasi tayo mabayan nagbablog. So, mga kababayan, sa akin po hindi pa ako naninira sa bawat isa. Bagamat ako ay hindi bumutos kay BBM, Team Lini po ako mga kababayan. Sapagkat ako po ay Bicolano, natural lang po na dalhin ko ang aming kababayan. Manalo matalo, Team Lini ako. Sapagkat ngayon, may naupo ng presidente, BBM na po ako. I support the BBM administration. So, no personality. Siyempre, presidente natin, ama ng ating bayan. Hinalal yan ng taong bayan at may basbas ng Panginoon. So, ganito na mga bayan. In fairness to the BBM, then in fairness to Sara Duterte at sa mga pamilya Duterte. Habang malayo pa ang 2028 election, ang gawin ho nila ay, kung nanonood man ho sa akin ngayon ang pamilya Duterte, iwasan nyo na muna ang mga advice sa magkabilang panig o sarili ninyong decision na atake sa nakaupo ngayon. Maaring ipagpaliban nyo na muna ang atake. Suportahan po natin ang Pangulo dahil hanggat binabanatan po natin ang kabila, ang nakaupo, patuloy kayong babanat at gagantihan. Tulad na nangyayari saan pa tayo doon? Sa West Philippines, sa may Ayungin Shoal, nagkakaroon daw yata ng gentleman agreement. So, nagpapaliwanag ho ang mga Duterte. Tinatanong sila, just in case, kung ano nangyayari. So, wala pa pong issue dyan mga babayan. Ibagamat yan ay totoo na mayroon talagang sinasabi na nagkaroon daw ng gentleman agreement at sinabi naman po ng ambassador ng China na mayroon daw gano'n. So, mga babayan, yan po ay masalimuot. Kung magkatotoo man yan mga babayan, malaking kasiraan po yan sa pamilya Duterte dahil ang netizen at ang taong bayan ay nagmamasid. Kahit sulit ka pa na taga-suporta ng iyong partido, pag nakitaan ka ng foul play, sure ball ka dyan mga babayan, bababa at bababa ka rin. Kaya tandaan ho, kapag gusto pang tumaas, sa ngayon kasi mga babayan, pag-uusapan po ang ratings ng Duterte former Duterte President at sa kanilang pamilya, para bumababa talaga mababayan. Malakas talaga ngayon hatak ng BBM. So, dihado. Kaya ngayon pa lang, tumahimik na muna sila, keep on mouth, ika nga isiper, walang maririnig na balita, issue, tahimik, suportahan ang Pangulo. Baka tumaas pa po ang ratings ni Sara Duterte, ni Vice President Sara Duterte. Kasi, pagdating ho talaga ng presidential election, malaking bagay po ito mga babayan na dito pa lang itong panahon na to na kumukuha ka ng maraming suporta. Nako, sure ball yan kababayan. Pagdating ng 2028 election, sure ball yan. Tulad ng ating Pangulong Bongbong Marcos, talagang noon at ngayon, malayo pa lang mataas na rating. Kaya, ano nangyari? Landslide laban sa Team Lini. Although talagang nadihado kami, talo kami. Pero ano magagawa namin? Tinanggap namin dahil kayo po ang naghalal sa Pangulo. Kaya karapatan po natin na suportahan. So, humahaba na po ang aming ako lang po, humahaba na po ang aming, mali naman ako direct. Humahaba na po. So, humahaba na po mga babayan ang aming oras. Alam pong nainip na kayo o baka naman iba ay naantok na. So, tandaan po natin mga babayan, suportahan po natin ang administrasyon. Lahat ay ikabubuti
ng nakaupo ngayon ay para sa ating bayan, lalo na po sa China. Mga kababayan, in fairness po, wala pong nag-commission sa akin na mga politician na tawagin ako ang political vloggers, ika nga. Hindi po ako mga kababayan political vloggers. Nagkukomento lang po ako kababayan base po sa resulta na nakikita kong hidwaan at magulong palitan ng hindi magagandang usapan. Basta for the last word mga kababayan, sumusuporta po ako sa Pangulo ng Republika dahil siya po ay hinalal ng ating bayan. Maraming salamat mga kababayan. Hanggang dito na kababayan. Ingat po tayong lahat at mabuhay po ang bawat Pilipino. Bye-bye! Pero atika, tagayin ko muna, sayang, di ba? Sarap ng buhay mga kababayan.